Good morning sa lahat. Tara, basa na tayo ng ating libro guys. Magandang balita, Biblia. Today is 20 October 2024. Nandito na tayo sa aklat ng Marcos, chapter 11. Pakisabayan ako ng basa guys, nang pare-pareho tayo dito matuto sa salita ng Diyos at ng history na rin ni Jesus. Ang matagumpay na pagpasok sa Jerusalem. Marcos chapter 11 verse 1, narating nila Jesus ang mga bayan ng Bethphage at Betania, malapit sa paibundok ng mga Olibo. Nang papalapit na sila sa Jerusalem, pinauna ni Jesus ang dalawa sa mga alagad, verse 2, at sinabi sa kanila, "Pumunta kayo sa susunod na nayon. Pagpasok, makikita ninyo ang isang batang asno na hindi pa nasasakyan ni numan. Kalagan ninyo iyon at dalhin dito." Verse 3, "Kapag may nagtanong kung bakit ninyo kinakalagan iyon, sabihin ninyong iyon ay kailangan ng Panginoon at ibabalik din niya agad." Verse 4, "Kaya't lumakad ang dalawang alagad at nakita nga nila ang batang asno sa tabi ng daan. Nakatali ito sa may pinto ng isang bahay. Nang kinakalaganan nila ang hayop," verse 5, "tinanong sila ng ilang nakatayo roon, 'Bakit ninyo kinakalagan iyan?' Verse 6, sumagot sila gaya ng bilin ni Jesus at hinayaan na silang umalis. Verse 7, dinala nila kay Jesus ang batang asno at matapos isapin sa likod nito ang kanilang mga balabal, sumakay dito si Jesus. Verse 8, marami ang naglatag ng kanilang mga balabal sa daan samantalang ang iba na may pumutol ng madahong sanga ng kahoy at iyon ang kanilang inilatag sa daan. Verse 9, ang mga tao sa unahan at sa hulihan ni Jesus ay sumisigaw ng ganito, "Purihin ang Diyos, pinagpala ang dumarating sa pangalan ng Panginoon." Verse 10, pagpalain nawa ang itatatag ng kaharian ng ating amang si David, purihin ang Panginoon sa kataas-taasan. Verse 11, pumunta si Jesus sa Jerusalem at pumasok sa templo. Pagkatapos niyang makita ang lahat ng bagay doon, lumabas siya at nagbalik sa Betania na kasama ang 12, sapagkat gumagabi na noon. Sinumpa ang puno ng igos. Marcos chapter 11 verse 2, kinabukasan, nang pabalik na sila mula sa Betania, si Jesus ay nakaramdam ng gutom. Verse 13, nakita niya sa di kalayuan ang isang malagong puno ng igos. Nilapitan niya ito upang tingnan kung may bunga. Dahil hindi pa panahon ng igos noon, wala siyang nakita kundi mga dahon lamang. Verse 14, kaya't sinabi niya sa puno ng igos, "Wala nang makakakain pa ng iyong bunga." Ang sinabi niyang iyon ay narinig ng kanyang mga alagad. Pinalayas ang mga nangangalakal sa templo. Marcos chapter 11 verse 15, pagdating nila sa Jerusalem, si Jesus ay pumasok sa templo. Ipinagtabuyan niya ang mga nagbibenta at namimili roon at ipinagtataob niya ang mga misa ng mga namamalit ng salapi at ang mga upuan ng mga nagtitinda ng kalapati. Verse 16, pinagbawalan din niyang tumawid sa patio ng templo ang mga may dalang paninda. Verse 17, at tinuruan niya ang mga tao ng ganito, "Hindi ba't nasusulat, ang aking tahanan ay tatawaging bahay dalangina ng lahat ng bansa? Ngunit ginawa ninyo itong lungga ng mga magnanakaw." Verse 18, narinig ito ng mga punong pari at ng mga tagapagturo ng kautusan. Buhat nooy, humanap na sila ng paraan upang maipapatay si Jesus, subalit natatakot sila sa kanya dahil humahanga ang lahat sa kanyang mga turo. Verse 19, pagsapit ng gabi, si Jesus at ang kanyang mga alagad ay muling lumabas ng lungsod. Marcos chapter 11 verse 19 guys. Pagsapit ng gabi, si Jesus at ang kanyang mga alagad ay muling lumabas ng lungsod. Ang aral mula sa puno ng igos. Marcos chapter 11 verse 20, kinaumagahan pagdaan nila'y nakita nilang natuyo ang puno ng igos hanggang sa mga ugat nito. Verse 21, naalala
ni Pedro ang nangyari dito kaya't kanyang sinabi kay Jesus, Guro, tingnan ninyo, patay na ang puno ng igos na isinumpa ninyo. Verse 22, sumagot si Jesus, manalig kayo sa Diyos. Verse 23, tandaan ninyo ito, kung kayo'y nananampalataya sa Diyos at hindi kayo nag-aalinlangan, maaari ninyong sabihin sa bundok na ito, umalis ka riyan at tumalon ka sa dagat at ito nga ang mangyayari. Verse 24, kaya't sinasabi ko sa inyo, anuman ang hingi ninyo sa inyong panalangin, maniwala kayong natanggap na ninyo iyon at matatanggap nga ninyo iyon. Amen to that. Tingnan niyo yung pisngi ko guys, na umimpis na, nawala na yung maga. Kailang tumabingi na naman kasi yung yung right side, di ba namaga yan kahapon, sobrang sakit. Ngayon wala na. Para lang nagdahilan. Kasi pinanalangin ko rin yan eh. So sabi nga yung verse 24, kaya't sinasabi ko sa inyo, anuman ang hingi ninyo sa inyong panalangin, maniwala kayong natanggap na ninyo iyon at matatanggap nga ninyo iyon. O diba? Para lang nagdahilan yung pisngi kong namaga. Wala na. Magaling na. So thank you to that Father God. Marcos chapter 11 verse 25 to 26. Kaya ako nasabing kasi kahapon 'di ba sobra naman talagang sakit ng ng gums natin. Tapos para lang siyang nagdahilan, ngayon wala na. Sobrang sakit, ilang oras 'yun. Mula madaling araw tapos gabi madaling araw na yan tapos nung hapon na, tapos gabi magdamag, talagang masakit. Tapos ngayon wala na. Isang araw lang. Okay, Marcos chapter 11 verse 25 to 26. Kapag kayo tumayo upang manalangin, patawarin mo na ninyo ang nagkasala sa inyo upang ang inyong mga kasalanan ay patawarin din ng inyong Ama na nasa langit. Pag-aalinlangan tungkol sa karapatan ni Jesus. Marcos chapter 11 verse 27, muli silang pumasok sa Jerusalem habang si Jesus ay naglalakad sa patio ng templo. Nilapitan niya ang mga punong pare ng mga tagapagturo ng kautusan at ng mga pinuno ng bayan. Verse 28, siya ay tinanong nila, ano ang karapatan mong gumawa ng mga bagay na ito? Sino ang nagbigay sa iyo ng ganyang karapatan? Marcos chapter 11 verse 29, sumagot si Jesus, tatanungin ko kayo, sagutin ninyo ito at sasabihin ko sa inyo kung kanino galing ang karapatan kong gumawa ng mga bagay na ito. Verse 30, sabihin ninyo sa akin kanino nagmula ang karapatan ni Juan na magbautismo, sa Diyos ba o sa mga tao? Marcos chapter 11 verse 31, at sila'y nag-usap-usap kung sasabihin natin mula sa Diyos, itatanong naman niya sa atin kung bakit hindi natin pinaniniwalaan si Juan. Verse 32, ngunit kung sasabihin naman nating mula sa tao, baka kung ano naman ang gawin sa atin ng mga tao. Nangangamba sila sapagkat naniniwala ang marami na si Juan ay isang tunay na propeta. Verse 33, kaya't ganito ang kanilang isinagot, hindi namin alam. Sinabi naman ni Jesus sa kanila, kung gayon, hindi ko rin sasabihin sa inyo kung kanino galing ang karapatan kong gawin ang mga ito. Bukas na itong chapter 12 guys, mahaba rin siya. Bakit kaya ang New Testament is mahaba ang Kung sa bagay, may mas mahaba pa rito yung Psalms chapter 119. Okay, hanggang dito na lang guys. Bye everyone. God bless.